Ibong Adarna, saknong 1286 hanggang 1711. Saknong 1286 hanggang 1333. Kinabukasan ay pinatawag ng hari si Don Juan. Nang makapasok sa palasyo ay napansin ng binata na lahat ay nakangiti, maging ang tusong hari. Labis na nagtataka ang prinsipe dahil kahit nakaratay si Haring Salermo ay bakas sa mukha niya ang saya. Masayang ibinalita ng hari na iyon na ang panahon upang ipagkaloob sa kanya ang gantimpalang nararapat sa kanya. Dinala siya sa 3 silid kung saan ang bawat pinto ay tanging hintuturo lang ng mga prinsesa ang nakalitaw. Ninaktawan niya ang una at 2 silid at dumiretso sa huling silid. Pinili niya ito dahil sa palatandaan nitong putol na hintuturo ni Maria Blanca. Hindi sukat akalain ng hari na mapipili ni Don Juan ang bunsong anak na si Maria. Walang nagawa si Haring Salermo kundi pasamahin ang anak kay Don Juan, ngunit ito ay nakaisip ng bagong plano. May kautusan na nagsasabing ipadadala si Don Juan sa Inglaterra upang ipakasal sa bunsong kapatid ni Haring Salermo, tiyahin ni Maria Blanca. Nagbanta ang hari kay Don Juan ng kaparusahang kamatayan kung hindi ito susunod sa kautusan. Nalaman ni Maria Blanca ang plano ng ama kung kaya't ipinabatid niya ito kay Don Juan at sila'y nagbalak na tumakas patungo ng Berbania. Saknong 1334 hanggang 1382. Sa pagtakas ay inutusan ni Maria Blanca si Don Juan na kuhanin ang kabayo na nasa 7 pinto na siyang pinakamatulin. Ngunit nagkamali sa pagkuha ang prinsipe. Ang 8 pinto ang napagkuhanan niya. Wala ng oras na sila ay magsisihan, kailangan na nilang makatakas. Tila isang ipo-ipo ang naganap na habulan ng hari at magkasintahan. Upang hindi maabutan ay naghulog ng karayom si Maria na kaagad ay naging bakal na tinik sa pamamagitan ng kanyang mahika blanca, isang mahikang puti. Inabot ng 2 araw bago naalis ng hari ang tinik na bakal. Inilaglag din ng prinsesa ang kanyang sabon upang maging patag ang bundok na kanilang daraanan. Humanap naman ng ibang daan ng hari at nang malapit na niyang maabutan ng magkasintahan ay muling ginamit ng prinsesa ang kanyang mahika. Naghulog ng kohe, isang bote na may lamang tubig si Maria na kanyang dala at naging isang karagatan ang dating tuyot na lupa. Hindi na naabutan ng hari ang dalawa, ngunit isinumpa naman niya ang kanyang anak na makalimot at magtataksil sa kanya si Don Juan sa oras na makabalik ito sa kaharian ng Berbania. Dahil sa sama ng loob ay nagkasakit si Haring Salermo at namatay. Nakarating naman ang magkasintahan sa Berbania pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Saknong 1383 hanggang 1425. Nang makarating sa palasyo ay nagpaalam si Don Juan kay Maria Blanca na iiwan muna siya sa isang nayon habang ang prinsipe ay mauunang pumasok sa palasyo ng Berbania upang makapaghanda ng isang magarbong pagsalubong para sa prinsesa. Sa una ay tutulan dalaga ngunit wala ring nagawa. Maigpit ang bili ni Maria kay Don Juan na huwag titingin o lalapit man sa sinumang babae. Nangako naman si Don Juan na tutupad. Ang lahat ay masayang sumalubong sa pagdating ng prinsipe, yakap ang salubong ng kanyang ama't ina. Sa mga oras na iyon ay naroon din si Prinsesa Leonora. Nagtapat ito sa prinsipe at kay Haring Fernando na 7 taon na siyang naghihintay sa muling pagbabalik nito dahil si Don Juan ang tunay na laman ng kanyang puso at hindi si Don Pedro. Nabatid din ng Haring Fernando ang muling pagkataksil ni Don Pedro. Upang matapos na ang gulo, nagpasya ang hari na ngayong linggo rin itatakda ang kasalan ni Don Juan at Prinsesa Leonora.
saknong 1426 hanggang 1449. Si Don Pedro'y dapat sana ay itatakwil ng hari, subalit nakiusap si Prinsesa Leonora na gawin na lang ito pagkatapos ng gaganaping kasal. Nagdiwang ang buong kaharian sa nalalapit na pag-iisang dibdib ng dalawa. Habang 3 araw na ang nakalilipas ay hindi pa rin bumabalik si Don Juan kay Maria Blanca at nakalimot na ng tuluyan sa kanilang sumpaan. Natuklasan ni Maria ang pagtataksil ni Don Juan. Habang siya ay nagdurusa, si Don Juan naman ay nagsasaya sa piling ni Prinsesa Leonora. Naghanda si Maria Blanca ng gagawing paghiganti sa araw ng kasal ng dalawa. Humiling siya sa kanyang mahiwagang singsing ng karosang ginto, 12 kabayo, at 12 lalaki na maghahatid sa kanya sa kaharian ng Berbania. Nagpanggap siya bilang isang emperatris, isang asawa ng emperador. Saknong 1450 hanggang 1472. Sinalubong ng tugtugan ang pagdating ni Maria bilang emperatris. Panandali ang hininto ang kasal upang parangalan ang pagdating ng mahalagang bisita. Labis na pigati ang nararamdaman ni Maria dahil nasisilayan niya si Don Juan na nakatuon ng pansin kay Prinsesa Leonora. Ipinaalam ni Maria ang pakay niya sa pagdalo ng kasal na iyon. Aniya, may inihanda siyang laro na nais ipabatid bilang handog sa ikakasal. Humiling siya ng prasko na may lamang tubig sa kanyang diamanting singsing. Biglang may sumulpot na prasko na may lamang 2 maliliit na ita. Saknong 1473 hanggang 1541. Ang 2 ita sa prasko ay mag-asawa. Hinahampas ng negrita ang negrito gamit ang pamalo sa tuwing hindi ito nakakaalala ng mga pangyayari. Sa pamamagitan ng dula ay isinilaysay nito ang 6 na pagsubok na ibinigay ni Haring Salermo at pagpili sa 3 pinto. Pinapalo ng negrita ang negrito, ngunit si Don Juan ang nasasaktan. Saknong 1542 hanggang 1579. Kahit patuloy ang dula ay di pa rin makaalala si Don Juan. Sa halip ay mas lalo pa itong nawili kay Prinsesa Leonora. Ipinagpatuloy ng 2 ita ang dula at isinalaysay kung paano nila natakasan si Haring Salermo. Isinalaysay rin ang mga pangyayari nang sila ay makabalik na sa Berbania. Wala pa ring maalala ang negrito kaya patuloy siyang hinahampas ng negrita. Isiniwalang bahala ni Don Juan ang sakit na nararamdaman pagkat ang laman ng kanyang puso ay walang iba kundi si Prinsesa Leonora. Naiyak si Maria Blanca dahil batid nitong tuluyan na siyang nalimot ni Don Juan. Kinuha ni Maria Blanca ang prasko at akmang babasagin ito upang gunawin ang buong reyno. Subalit sa isang iglap ay biglang nagbalik ang lahat ng alaala ng prinsipe. Agad itong humingi ng tawad kay Maria Blanca at nangakong hindi na muli ito magtataksil pa. Noon din ay nalaman ni Don Fernando ang lahat ng totoong pangyayari. Naguluhan ng hari sa nararapat na gawin kung kanino ipakakasal si Don Juan, kaya humingi ito ng tulong sa isang arsobispo o pari. Pagkat si Prinsesa Leonora ay tumututol sa pag-iibigan ni Maria, kaya naglahad din siya kung paano sila nagkaibigan at naligtas ang buhay ni Don Juan. Ayon sa arsobispo, higit na may karapatan kay Don Juan ang nauna, si Prinsesa Leonora. Labis na nagdamdam si Maria at nagalit, kaya binuksan nito ang prasko at ibinuhos ang laman ng tubig, dahilan upang bumaha sa palasyo. Nakiusap si Don Juan kay Maria na pahintuin ang pagbaha at nangakong hindi na muli ito makalilimot pa. Nang mga oras ding iyon ay ninais ni Don Juan na makasal sila ni Maria. Saknong 1681 hanggang 1692.
Naging makatwiran si Haring Fernando at pinili kung ano ang nararapat. Ipinakasal ng hari si Don Juan kay Maria. Wala nang nagawa si Prinsesa Leonora kundi tanggapin ang kapasyahan ng hari. Nais ni Don Fernando na ipamana ang kaharian ng Berbanya kay Don Juan, ngunit sinabi ni Maria Blanca na ipagkaloob na lang ito kay Don Pedro sapagkat pamumunuan ni Don Juan ang Reino de los Cristales. Binasbasan ng arsobispo si Don Pedro bilang hari at si Prinsesa Leonora naman bilang reyna ng Berbanya. Matapos makasal ni Don Juan at Maria Blanca ay nagpaalam na ang mga ito upang magbalik sa Reino de los Cristales. Saknong 1673 hanggang 1611. Ipinagtaka ni Don Juan ang mabilis na pagdating nila sa Reino de los Cristales. Kung ang una niyang paglalakbay ay inabot ng 1 buwan, ngayon naman ay nakarating sila sa kaharian ng 1 oras lamang. Matagal-tagal na rin mula nang yumao ang amang hari at ang kanyang mga kapatid na prinsesa. Nasa pamumuno man ng iba ang kaharian ay nanatili itong mapayapa. Masayang tinanggap ng mamamayan ng reyno ang pagdating ni Maria Blanca bilang kanilang bagong reyna. Ang mga isinumpa ni Haring Salermo ay nakalaya na. Nagkaroon ng isang malaking piging sa kaharian at nagpahayag si Maria Blanca na si Don Juan na ang bagong hari ng kaharian. 9 na araw nagdiwang ang kaharian. Magkaramay ang mag-asawa sa ligaya at kalungkutan. Mas lalo pang umunlad ang Reino de los Cristales dahil sa magandang pamamalakad ng hari at reyna. Lahat ng magagandang pamamalakad ng mag-asawa ay hinangaan ng taong bayan. Kaya nang sila ay mamatay, nagluksa ang buong kaharian. Ang wakas ng Ibong Adarna.